Yan. Ito po yung kalot na naproseso na. Tingnan nyo po yung itsura. Patingin niya tay. Oh. Yan, ganyan po ang itsura niya pag naproseso na. Parang kulukulubot siya kasi nababad na matagal sa tubig, tapos pinipigaan pa. Tapos bago po siya iluto sa buho, pinipigaan tayo, no? Yan, pipigaan nyo muna ng gusto, tapos saka ipapasok doon sa buho. Nga pala, meron tayo na itong buong proseso, kupleto, mula sa paghukay hanggang sa pagluluto, hanggang sa pagkain. Abangan nyo po yun. Napakaganda nung style ng pagpuproseso nila ng kalot. Pero ngayon papakita ko muna sa inyo yung pagluluto ng kalot, saka yung itsura niya pag naproseso na. Yan pala itsura niya. Kalot po kung tawagin namin sa dito sa mga kababayan natin na ay sa bundok. Pero nami naman kung tawagin sa ibang bayan, sa ibang lugar. Sa amin sa Bulacan ang tawag po ay nami. Ewan ko lang po sa lugar nyo. Ayan, pipigaan nyo po muna pagkatapos ibabad sa tubig kasi binabad na matagal yan sa sapa magdamag. Tapos ngayon pipigaan nyo muna bago nyo ilagay sa buho, no? Malakas pa pipiga si tatay sanay na sanay ka tayo pumiga ganyan din ako pumiga Kung gusto mo sana yung butula, yung saging at gawin pineapple, ay wala rito yung hinog Panipol, anong panipol? Pang-ulam? Parang juice. Saging? Parang juice? Paano parang juice? Ganun din Pipigain? Pipigain. Ihalo dyan? Hindi. Inimin. Saging? Yung maraming buto? Yung maraming buto. Yung maraming buto. Butulan. Butuan kung tawagin naman sa amin. Pinipigaan nyo? Pipigaan. Inom. Tapos iinumin. Yun ang nung nanay ko, sa tatay ko, walang makain. Sa tanghalian, hapunan. Walang bigas. Isa yun sa mga pagkain nyo dati? Yun ang pagkain namin. Kasama yung kalot? Kasama yung kalot. Gamot yun sa bato. Ito pong kalot na iluluto ni tatay ay pauuwi niya sa akin. Kaya po magluluto siya para sa akin. Pero meron na po kaming nakain na kalot. Masarap. Ba't parang may buhok yung kalot? Ito. Oh, kaninong buhok to tay? Unat mahaba. Kalabaw ata. May buhok. Ayun Kalabaw. Hindi, buhok ng mahaba Parang buhok ng babae. Ala tay, ikaw may babae ka dito sa gubat ito, tingnan niyo yung buhok. Ang mahaba. Di ba? Naman kasama ko dito. Siguro may yung diwata. Mayroon Naligo. Ba't sa bundok merong unat na naligo? Baka diwata yun no? Diwata siguro. Naniniwala ba kayo sa diwata? Minsan nakakita. Nakakita kang diwata. Baka naman yung magandang diwata na nadaan lang. Hindi, sa bundok lang yung lang. Yung kasama ng minsan kami kami ng baboy. Kasama ng baboy. Kasama ng baboy? Yun ang nagbibigay ng baboy. Kung gusto kang bigyan ka ng baboy. Talaga? Kaya ba lahat ba ng pangil ng baboy may bertud? Lahat? Mayroon. Lahat? Dahil ang baboy ramo pala is bigay ng diwata yan. Bigay Ganito anak. Pag wala kang mahuli, magtawag ka sa gubat. Oy! Palabas mo yung baboy mo. Gutom kami, nagugutom na kami. Kaya pala nagkaroon po ng, kung alam nyo po yung palabas nung araw kay Ramon Revilla Sr. na nanghuli siya ng baboy pero alaga ng diwata. May palabas na ganon. Yung pala, kaya nagkaroon ng palabas na ganon kasi may kwento nung araw pala na ganon sa mga kababayan natin, Aida. As in talaga, nakita nyo? Nakikita pag gabi. Ano itsura? Puti. Puti yung damit niya. Diwata sa gubat? Talaga? Napaka-interesting naman nun. Magbibigay ng sorte yun. Nagbibigay ng baboy, ibibigay niya ang baboy. Ilang beses ka na nakakita nun? Marami na. Marami na?
pag nakakahuli kami ng baboy, nakikita namin yun. Ah, ganun. Mabait naman. Mabait. Mabait. Ah, galing naman pala. Talagang maraming milagro sa gubat na hindi namin alam sa kapatagan na no. Totoo ba talaga yan? Oh, kung hindi ka takot sa kanya, hindi ka naman matatakot sa kanya. Dahil mabait naman. Huwag mong takbuhan. Ah, ganun. Pag takot ka, tatakbo ka. Oo nga, Hindi ka ano. na makahuli. Hindi ka na makahuli, hindi ka nabibigyan ng baboy. Ay, ang galing naman ng kwento na yan. Sarap pakinggan. Ibig sabihin pala, kadalasan, kaya pala lagi kayong mga, kayong mga kababayan natin ay talagang lagi kayo nakakahuli ng baboy pag pumapasok sa gubat, no? Pero samantalang yung mga unat, hirap po silang umuli. Mahirap. Mahirap sila mahumuli. Ang galing ngayon, no? Hindi ako nagmotor. Kasi yan, pinapakain din sila. Ilarte. Ngayon, kung ilang beses ka na hahanap ng baboy wala makikita, mag-alay ka na. Alam mo yung alay, yung pakainin mo yung Diwata, ibantay. diwata. Ano inaalay niya? Kanin. Kanin, tsaka kape, Kape. biskwit. Ano iniiwan nyo lang sa gubat? Iwan. Iwan lang para pasorte. Itawag mo. Ito nang kainin nyo, palabas mo yung baboy mo. Ang galing naman, Palabas na yun. napaka-interesting naman. Grabe. Ayun po, nabahagi lang po natin yung mga kaalaman nila, yung mga experience nila dito sa bundok na talaga namang napakasarap pakinggan. Yun. Papauwi kasi sa akin ni tatay yan. Tapos sasalang sa apoy tayo, no? Salang. Ayos. Ang galing kaya pala nagkaroon ng palabas na ganun na diwata ang nag-aalaga sa baboy. Ang galing. Ikaw nakakita ka na ng diwata? Hindi pa? Ikaw hindi pa rin? Hindi pa hunter yun eh. Hindi Pag pa. hunter ka, Kung nakakuha ka ng baboy, yun makikita mo rin yun. Pag nakakuha ka. Hanggat di ka nakakuha, hindi mo makikita. Bago Tapos, mo makuha yung baboy, yung muna yung makikita. Bago mo makuha yung baboy, diwata muna. Maganda ba? Mauuna. Maganda siya. Oo, maganda. Mayroon din lalaki kasama. May lalaking kasama? Oo. Kailan tayo, ay pa mga katropa, kailan tayo papasok sa gubat para makita natin ng diwata? Saka hindi basta-basta magpapakita yun. Ganun. Pag may kasama ka ng unat, ganyan, hindi siya magpapakita. hindi. Ganun? Hindi pala magpapakita sa akin. Dapat, Kung mag-iisa ka lang yun, makikita mo siya. pag mag-isa ka lang. Pero pag araw wala. Ayun, sasalang na ni tatay. Lalagyan muna ng takip yung kalot. Ang galing napaka-interesting yung kwento na yun. Na nakakita sila ng diwata, yung mga binibigyan ng baboy dito sa gubat. Yan. Sasalang na po ni tatay yung kalot dun sa baga at yun po yung papauwi niya sa akin. Nga po pala ang kalot, pagka ito kumukulo, o diyan, pwede nyo nang butasan yung ilalim. Kailangan palang butasan yung ilalim pag lulutuin nyo yung kalot. O di kaya kahit dito nyo butasan. Tapos para yung katas niya lumabas, no tay? Yun po, ganun po ang pagluluto ng kalot sa buho. Kailangang butasan para yung katas niya is lumabas. Ayun po mga katropa, na ibahagi ko lang yung munting kwento ng mga kababayan natin ay tayo, mga experience nila sa gubat, saka yung style ng pagluluto ng kalot at yung itsura nung pagkaproseso niya. Abangan nyo na lang po yung upload natin dito sa may kalot, yung buong proseso mula sa pagkahukay hanggang sa pagkain kasama si tatay.